I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ayan, may updates po tayo. Hashtag daw sa anong Pangulo, ano daw ginawa. Sabi ng mga dilis, natutulog lang daw sa Malacanang. Alam nyo, kung wala kayong maitutulong, isara nyo yung mga bunganga nyo, okay? Kung ako sa inyo, tumulong na lang kayo sa mga kapitbahay nyo na binahaan. Buhatin nyo yung palabigasan nyo, i-distribute nyo sa mga kapitbahay nyo. Hindi yung puro kayo puna ng puna, pinapakialaman nyo, pati yung trabaho ng Pangulo. Ang gusto nila kasi, mga kababayan, ilulusungin ni Pangulong Marcos Jr. yung baha. Ay, grabe kayo kung makapagpuna, no? Yung kasagsagan ng Karina, yung puon nyo nga umiska po papuntang Germany, nanood ng concert. Si Pangulong Marcos Jr., hindi yung nakikita ko. Nagtatrabaho yung tao. Kaya wag kayo ng puna, tumulong kayo at ipagdasal na lang natin itong ating mga kababayan. Hindi nyo po pwedeng kontrolin ang kalikasan. 'Di ba? Anong magagawa natin kung ang tubig sa buong mundo umapaw na hanggang langit? May magagawa pa ba tayo? Mayroon, siyempre, ang magdasal para mailigtas tayo. Pero para sabihin ko sa inyo, ang Pangulo bawat sakuna on time yan kung tumulong, dahil may DSWD po na nanando doon sa bawat region yan. Yung panawagan nga ni Madam Leni Robredo tinugon kayo naman, mag-isip-isip kayo. Alam nyo, pag ganito mga sakuna, mga dilis, tama na yung bangayan, tama na yung paninira sa Pangulo. Pati si Speaker, sinisiraan nyo. At least sila tumulong. At least sila, nakikita nyo, yung mga litrato nila sa social media, naghahatid ng tulong. At least nakita ninyo yung pera ng taong bayan na pupunta doon kaysa doon sa puon nyo nilustay, doon sa safe house rental niya, pundo ng bayan, pera ng bayan yun. Bago kayo laging ito lagi kong sinasabi, bago kayo humusga, manira, tingnan nyo muna yung kapalpakan ng puon nyo sa pamumuno at paglustay ng pera. Kayo naman, hindi feeling perfect kayo? Antindin nyo, no? Itong briefing niya, Pangulong Marcos Jr., for sure yan, hindi nyo kayang gawin yung ginagawa niya. Siya lang ang may idea, kung paano solusyonin ang problema na ibinigay ni Christine. Hindi natin kayang kontrolin ang kalikasan, mga kababayan, mga dilis. Open your mind. Do you think, dyan sa Albay, kung nakikita natin, hindi natin pwedeng palusungin ng Pangulo. Ang tanging lang magagawa ng ating mga kababayan, ng mga Bicolano, iligtas nila yung sarili nila. Hayaan na nila yung mga bahay nila lumutang. Mga kababayan, wala tayong magagawa. Pag tayo ay magiging dagat na. Kung tutuusin, 'di ba, nag-aral kayo na mas malaki ang tubig kaysa sa lupa. Kayo naman, parang nakalutang lang tayo sa tubig kaysa naman puro kay paninira. My goodness, kayo naman talaga. Ito, pinakita ko lang ito, at least nakikita nyo ang Pangulo may ginagawa. Hindi kaya ng dalawang kamay niya na buhatin yung mga relief good. Nandiyan ang DSWD. Kompleto po yan. Hindi po nagpababaya ang Pangulo. Yan ang pakatandaan nyo. Lahat ng sekretary niyan, ayan kasama niya. So para kompleto detalyado, ito po yung kanyang interview. So yun mga babayan, ang gagawin natin is magdasal. Na sana po wala ng bagyo na dumating. Kasi kawawa din naman talaga mga kababayan natin. Kung malapit kayo dyan, mga DDS, tumulong naman kayo. 'Di ba? So yun guys, para kompleto detalyado, ito po, no? So yun guys, bago nyo panoorin po yung interview ng Pangulo natin, tingnan nyo. Ang akala nyo kasi walang ginagawa ang gobyerno. Ayan,
Central Luzon para sa mga residente at pamilyang naapektuhan sa Dingalan, Aurora na malapit sa mga coastal area. Sus, Mariusip kayo. Ayan samantalang aktibo, nagmumonitor ang DSWD for FO sa lagay ng panahon at sa mga probinsyang kasalukuyan na epekto upang mabilis na maipatid ang kailangan tulong sa ating mga kababayan. Ayan, isa-isahin natin. Nakakaya sa mga dilis ayan, Ito sa Aurora ito. Ayan, tingnan nyo yung tubig. Kasi bawat lugar may DSWD. Kaya matik na yan. Ito pa. Nakita nyo. Ayan Ito naman. Anong sabi? 300. Ang tawag dito? Tingnan tuloy ang DSWD Field Office. Ayan. Region 8 ito sa paghatid ng tulong sa mga apektado ng bagyo na ipamagi ng mga Angels in Red Vest sa tulong ng local governments. Ang LGU staff ng distribution ng family food packs sa 300 na pamilya. Naiulat na apektado sa San Policarpio, Eastern Samar. Eastern Samar ito, DSWD. Ayan. Nakakahiya sa mga DDS ayan Diba? Ayan Ayan, nakakaya naman sa inyo. See? Sa Eastern Samar yan Marami pa po yan. Hindi lang yan. Ito pa. Ayan Saan banda? DSWD, Batad, Iloilo. See? Ayan. Ito pa. Saan ba yan? Bicol Region. Distributed. 773 family food packs on Wednesday, October 23. Ano ta ngayon? Thursday na. Valued at 584,830 to 11 barangays in San Miguel, Catanduanes that were affected by severe storm at tropical storm. Ayan kakaya sa mga DDS ayan. Pinakita ko lang pinaka-highlights, okay? Ito pa. Ayan. Nakita yun siguro. Ano ito? Saan ba ito? Sorsogon Province. Ngayong araw. Ilan? 200-500 boxes of family food packs. Families displaced and seeking refuge in evacuation centers throughout Bulan, Sorsogon Province in Thursday, 24 October. Ayan. This relief effort valued over 1 million ba yan? 1,775,000 has directed benefit evacuees from the barangay Naga, Aquino, Obrero, and San Vicente which were severely affected by floodwaters from TS Typhoon Christine. Yan ito. Highlights. Ayan. Nakakaya sa mga DDS. Ito pa. Ito, probinsya ng Samar. Ayan. Yan ang mga highlights. See? Eastern Visayas. Kayo talaga, see? DSWD po yan. Saan naman ito? Eastern Samay pa rin. 3 hours ago. Ayan. Distribution. 2,800 family food packs. 592 non-food items. Response to the effect of severe tropical storm. Typhoon Christine. With the help of Municipal Disaster Risk Management Office. Agay. Yun ang highlights. Ito pa. Saan naman ito? Happening now. 4 hours ago. DSWD Field 8 Eastern Visayas is currently unloading and distributing 1,884 boxes of family food packs to families and individuals affected by severe tropical storm in San George Town, Samar Province. Ayan ang pinaka-highlights.
Alam nyo, hindi pwedeng lusungin ang baha. O, nakita nyo mga bahay? Wala na, hindi na nakita. Halos hindi nakita ang bubong. Kasi sobrang baha eh. Tapos sabihin nyo, ipalusungin nyo yung Pangulo. Mahiya-hiya na mga sarili nyo, oy. O, saan ito? O, ayan. Tingnan, agarang ipinahati ng DSWD Quick Response Team sa San Fernando, Romblon. 79 family food packs noong Miyerkules, October 23 para sa mga pamilyang apektado ng severe tropical storm. Ayan, yung highlights. O, yan na. Marami po yan. Ito lang pinakita natin. O, ito pa. O, ito. Saan naman ito? Yo, see? Kayo talaga. Wala na kayong ginawa kundi pumuna ng pumuna. O, 862 family food packs noong Miyerkules, October 23. Saan banda? Diyan po sa presidente ng barangay kay Gangan, Daikiten, Lebas, Bagakay, 1-3, Timbo, Sanggulong, at si Buenavista, Marinduque. Highlights. Ayan, yan mga dilis. Marami yan ito pa. Yan Eastern Samar. Yes. Saan ba yan? Eastern Visayas is currently loading 1,139 family food packs on Thursday, today. October 24. To be distributed to family individuals affected by several tropical storms in Artichits, Eastern Samar. Ayan ang highlights. Sabi nyo, walang nagawa ang gobyerno. Kayo talaga. Ano ito? Saan na naman ito? Ano yan? DSWD, 5 hours ago. A Smile of Hope, DSWD. FO, 12 brings aid to flat hit families in Cotabato. Ayan ang hirap sa inyo. Basahin natin. Ayan. Magkano? Distribute 4,997 boxes of family food pack. Ayan. Flooding due to affected of severe tropical storm. Kahapon po yon, Wednesday. In Libungan Town, 2,298 boxes were handed out to impacted families, while another 2,699 were distributed in Pigcawayan Town. Cotabato yan Cotabato Province. Highlights. Ayan, agoy. Hanggang dito lang tayo. Ang dami yan. So yun mga kababayan, ginawa ko ito para satisfied ang mga dilis. So see you again on my next upload video. Bye and babos. God bless Philippines. Panoorin nyo itong interview ni Pangulong Marcos Jr. ang pinakahilat ng briefing nila. Okay? Ito na. Now it's really Region 5 that was hit first at saka mabigat. Unfortunately, Region 5 was almost on periphery. Hanggang nasa gilid na nung coverage area ng storm. So pagpasok nitong center ng storm, pag-eye of the storm, papasok na sa Northern Luzon, baka maging masyadong mabigat, kaya kailangan paghandaan na mabuti. And we are doing everything we can to get assistance pre-position. That's always the key. Pull, evacuated properly, get our goods and equipment pre-positioned as close as possible without them having the risk of damage, para malapit na sila doon sa kailangan nilang servisan pagka dumaan na yung bagyo. And that's essentially what we did. And again, we've included all of the different agents. Of course, the NDRMC led by the DND, and they are prepared to provide, number one, from the AFP, airlift, kasi may mga kalsada hindi pa madaanan. And number two, they're continuing with the AFP is also continuing to monitor the situation so that we will be able to activate the EDCA sites which were put there specifically for this purpose. So the other departments seem to be well prepared. We have
some budgeting issues simply because na meron tayong napakarami ang dumadaan na bagyo. Di bale, but that's not something that we should worry about because we will be able to remedy that. Thanks, Mr. President. Yes. You'd expect that budget on Swasta. Like, Yeah. would it be possible na ma-extend special announcements like workforce? It all depends on the weather. Yes, very possible. Unfortunately, very possible. Oh, because we're losing so many days, days of work, days of classes. But what can you do? Nandyan ang bagyo, hindi natin ilalagay ang mga tao sa peligro. Tama. Sir, former Vice President Leder Bread is asking for help, in particular, She's, how soon? yeah, as soon as we can get in, as soon as makapasok kami, we will be doing that. And we are now beginning to marshal our assets, like for example, rubber boats. Hanggang Mindanao, kukunin na muna namin. Yes, At good. dadali namin dito sa area na pangangailangan. We just got that report from Kamsur that half the province is underwater because they live in that the basin but within Albay and Kamsur. Kaya yun ang talagang tinatamaan lagi ng baha. So as soon as we can, we will go in. As soon as we can. Kung di naman mailipad ng helicopter yun, so kailangan truck ang magpapasok eh. So as soon as mag-clear, alam naman ng DPWH ang nagawin nila. Monitor naman sila. Nandun naman ang mga tao nila, mga regional officers, para magsabi when they can come in. So that's what we're waiting for now. So wala na. We are at the mercy of the weather as we always are. So we will just have to wait for the true effects of this typhoon, Christine. All right? Thank you.